Wala yun ang madala ang laptop guy. Kalimutan mo? Kalimutan isunod ko. Importante kayo ito. Importante kayo ito sa para sa atong Sunday School. Bago na ko makalimot, sis, bago ka makalimot, sunod prayer meeting na to, kung dili mo kawali si Iksong Dodong, ikaw ang kawali. Pag isang kawali, ikaw ang kawali. Ito siya, kakulian mo sa akin ito. Sa kasinda. Ang pusata, nindot na, ang puta. Lord, Lord Jesus, Christ, Lord, kung nahigod mo sa kanan. Salamat. Salamat po siya. Salamat sa inyo. Kaloob, lakong grasya sa krus. Salamat po sa mga. Ibisan sa kadaghan ng panahon, akres kami sa kasingkasin, sa nahuna o sa pinulungan. Kapag kami ay kananaan sa tuko ka naman. Ano ay nagapasakot ka naman sa mga mabalaan ulo, ipan sa mabalaan sa kwento. Kano ay kami nag-repair sa kasingkasin at sa mabutan. Na may tutawag ang kay Trasas. Kano ay kami nagpahinumdum ka naman. Naagi sila ng mga pulong, pinagi siyang dalang sa kwento. Sulod sa kasingkasin at sa mabutan. Huwag kalawasan. Ngayon mo pinag-repair, pinatudloan ng kasingkasin at sa mabutan. Sa pagkinabuhi ko pinasubay sa inyong wala ang pulong. Uban na bukma. Ngadto sa aming isikataw kabaw sa tanong. Salamat ang tanong. Salamat. Pasalaw, ako ka sa mga kapagyasan. Pasalaw sa mga kasamahan. Ngayon lang ba, abrihan ang kasingkasin ka lang. Abrihan ang sa labutin. Pero, boksikin yung ban sa mga kalawasan. Boksikin yung koy kami sa mga balak ako. Na mahimok ko yung pundasyon sa mga pagkinabuhi na matapos. Balik-balik yung konsel ko. Salamat kayo sa mga taas na kailog. Salamat kayo sa mga grasya. Salamat sa mga taas na kailog. Iban sa pag-repair sa mga kasingkasan sa labutan. Sa pagkinabuhi niya. Uyo sa mga buktan. Iban ang pagpasensya, pagpailog ka naman sa mga kapagyasan. Pagnato sa mga isikatawa. Ngayon man ikaw, pailog ka naman. Pagpasensya ka naman. Ngayon man kami nato sa mga isikatawa. Bukman ka naman. Ang kaira. Kalau bukman na ka. Dito sa Diyos na ang kaira ka. O, pasalawa ka naman. Titinta na ng Jesus. Buntag sila. Gracias. No. Mas nindot itong na laptop tayo. Plastada. Makita mo dito sa laptop ang plastada. Ayaw yun kalimti sa mga. Ay kung kalimtan mo, importante ka ito. Kung dili mo madala, na lang ako lang madala. Importante yung ito. Now, last Sunday school, ang atong gi-take up, taas-taas man siya. Nanatas ka ito nga, crucified life in Christ. Kung sa magyod ay ang crucified life in Christ. Kano ba? Crucified life in Christ. Ang pangalan ni ini na denominasyon nga gihatag sa Ginoo. Nga ang Ginoo mo'y ulo, nga gitukod sa Ginoo. Gitawag na siya o crucified life. Nilansang nga kinabuhi diha kang Kristo. Dili lang ni siya ingon nga pangalan ha sa denominasyon. Dili lang ingon nga pangalan sa denominasyon, dili lang ingon nga title kun dili supposed to be mao po ang atong pagkinabuhi. Mao po ang atong pagkinabuhi. Mabitaw giingon diha sa vision to live like Christ as crucified life in Christ. Mao na yung mga verses. 1 John chapter 2 verse 6, Galatians 2:20, Galatians 5:24. To be baptized of the Holy Spirit as Christ and His disciple baptized of the Holy Spirit. Panganduyon yun na ito na exhort. Imo na ito na siya nga number 1 nga patukuranan sa atong kasing-kasing o sa labutan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mao gyud na akong kanunay nga ginaampos Ginoo. Ginapakiluoyan sa Ginoo, ginahilakan sa Ginoo. Kini to live like Christ as crucified life in Christ, okay, to be baptized of the Holy Spirit as Christ and His disciple baptized of the Holy Spirit. Masabtan ninyo na po
Adunay kalainan sa dihang nabautismohan mo sa ulang espiritu o adunay kalainan karon nga atong sitwasyon. Masabtan ra niyo na kay kaniadto ako wala ko na nasabtan abi nako kanang baptize sa ulang espiritu abi nako kana karon kita. Kana karon kita. Nasayop day ko. Ato ra nang masabtan ato nang takulon. Tagalan ta mo usa ka sample. Tagalan ta mo usa ka sample. Sa diha nga wala pa nabaptize ang mga 12 katinunan sa Ginoo. Paminaw pagayo. Sa diha nga wala pa mabaptize sa Balaang Espiritu ang 12 katinunan sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi sama gyapon sa tuwa karon. Pero sa diha nabaptize na sila sa Balaang Espiritu, unsay nahitabo? Ang buta makakita, ang bungol makadungog, ang amang makastorya, ang bakol makalakaw. Daghang kinabuhi nga na-transform. Mao na ang tinuod nga baptize sa Balaang Espiritu. Sa nauna, wala ko na masabtan. Kaya bin ako basta mabautismohan ako sa pastor. O niya, nagsimba na ko. Wala na ko ibisyo. Wala na ko nagsugal. Nibiyan ako sa akong daang pagkatao. Pero di gito tali. Abi na ko baptize na ko sa Balaang Espiritu. Mao na akong nasabtan ka na ito. Dili dahil na. Ibalik na po na ako. Tanawang 12 katinunan. Sa diyan wa pa sila nabautisman sa Balaang Espiritu unsay ilang kinabuhi. Ginabadlong sila ni Jesus, ginasaway sila, mauman kita karon. Pero sa diyan nabautismohan na sila sa Balaang Espiritu, katong 12 katinunan. Nasabtan ninyo katong nasa Buhat chapter 1 verse 4 to 8 o Buhat chapter 2 verse 1 to 4. Sa diyan nabautismohan na sila sa Balaang Espiritu. Kumsad ko ng Balaang Espiritu nila. Unsa nahitabo? Usbon ko nako, ang buta nakakita, ang bungol nakadungog, ang amang nakalakaw, ang amang nakastorya, ang bakol nakalakaw, ang patay na banhaw. Daghang kinabuhi nga nga transform nga bag-o. Sa uban nga Kristohanon nga pagtulunan mao ni, once nga mabautismohan na ka, gidawat nimo si Kristo nga manluwas, mabautismohan na ka sa tubig. Mingon na dahil sila nga baptized na ka sa Holy Spirit. Mao na ilang pagtulunan ha, kaya ako na silang giobserbaran. Kaya kami mga pastor, mag-gather mi. Maminaw lang yun ko. O niya, maambit ko gamay din, maminaw ko. Di ko mo ambit og dako, mustorya og dako, kay kung mustorya og dako, magkasumpaki mi. Magdinabitahay na po mi. Dugay kayo. Mao tong nakana ko, barugi kung siya magituhan, kaya barugan ako kung siya ipasabot sa Ginoo sa kuha. Nasabtan ninyo? Maunay una nga kalainan. Ayaw din mo tuwa na as naata diri nga kung gibautismohan na ka sa pastor, baptize na ka sa Balaang Espiritu. Nasabtan ninyo? Ang tinuod na baptize sa Balaang Espiritu, tanawa to, balik na kita. Masabtan yun ninyo. Tanawa tong kinabuhi sa 12 katinunan. Tanawa tong kinabuhi sa katong mga early Christian nga baptize sa Balaang Espiritu. Unsa ganito? Ang buta, unsa may pasabot mga pastor? Kutod sila ang puan nga masakiton mga ayo. Gawas man kung kabubuton sa Ginoo nga dili na ayohon kay naay prasison ang Ginoo sa kasing-kasing ang tawhanan, di ko na maayo. Nasabtan ninyo? Ang puan nila nga maayo ang amang, maayo. Ang puan nila ang bakol makalakaw. Ang puan nila ang bungol nga makadungog. Muna'y buhat sa gahom sa Balaang Espiritu. Tungod sa kinabuhi sa Balaang Espiritu, man nagpuyo silang kasing-kasing silang salabutan nga ilang pahari. Ngayon gipahari. Mauna ang totally, muna tinuod nga baptize sa Balaang Espiritu. Pero kita karon baptize sa Balaang Espiritu, bisag gibautismohan na ta. Unless na inyong kasing-kasing o ang inyong salabutan, maingon man ako, dili gyud totally nga nahigugma sa Ginoo. O totally nga mo surrender sa Ginoo tanan. Tanan kanang YouTube, TikTok, teleserye, tanan nga kalibutanon. Unless nga imo nang isurrender tanan nga kalibutanon unod nun. Di mahitabo nga mabaptize ka sa Balaang Espiritu. Pwede nga ang Balaang Espiritu naa ka nato. Nasabtan ninyo? Pwede ang Balaang Espiritu naa ka ninyo, kanako. Pwede ta makabaton og kaluwasan. Pero kung yung baptize sa Balaang Espiritu, doon na dakong kalainan. Basahan ninyo diyan. Makaplagan ninyo na. Kung sulti sa Ginoong Hesus, kung mabaptize na ka sa Balaang Espiritu, basahan ninyo diyan, Buhat chapter 1
2, verse 1 to 4. Makabaton ka mo, gahom. Mag-witness ka mo sa tibok kalibutan, kaya ang Diyos mag-uban ka ninyo. Mga ayo ang mga masakiton. O na iti mailhan. Nga tinuod kang baptize sa Balang Espiritu. Bisan ako, nga inyong pastor, di ko gusto magpakaroon ninyo. Kaya kanunay ako ng giampos Ginoo. Buhat chapter 2, verse 1 to 4. Akong basahon na. Basahon ako. Kaya dito sa among eskwela sa theology, nagkasumpaki niya ni gamay, din niya na rin ko sa among maestro. Paano na siya ma-prove na baptize la sa Balang Espiritu karon? Nga kung bautismuhan ka sa pastor niya, naaman klaro kayo ang giingon dire akong basahon. Buhat chapter 2, verse 1 to 4. Sure ka ta? Verse 1. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa upat ka dapit. Unsa man ang tanan magtotoo? Exclusive lang ba na siya sa 12 katinunan? Na dili tanan magtotoo man. Sa to pa dili exclusive lang sa 12 katinunan, kundi as in tanan. Padayon. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may hagros gikan sa langit sama sa kusog nga huros, hangin og milukop kini sa tibuok balay nga ilang tiguman. Unsa ilang gihibot dito manung nanglihok man ang Balang Espiritu. Nagpuasa, nagampo, nangalyupo, nagpakiluoy sa Ginoo, nga damor pa silang mulalom ang ilang relasyon sa Ginoo, ma-revive sila og daghang kinabuhi nga kabuton sa Ginoo nga makailas Ginoo og mabag-o. Mao na ang unod sila nga pag-ampo kay di man manglihok ang Ginoo og magtigom ratag mga onra o magchika-chika rata. Nasabtan ninyo? Pag dili makita sa Ginoo ang genuine nga kasing-kasing og salabutan nato, may tungod siyang kamatayon sa krus, may tungod sa daghang kalag nga mabira balik diya sa Ginoo, may tungod po sa transformation nimo mismo kay may man ang Ginoo nga gusto ka ma-transform sila, gusto ka sila nga mabalik nga sa ako, ikaw gani ba ang gali na transform? Yeah, good within. Magsugod yun ang tanan within yourself. Sulod siyang kasing-kasing sa labutan. Nasabtan ninyo? Padayon. Mingon siya diri. No? Unya, nakakita sila daw mga dila. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo. Nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Nangutan ako no kuninyo. Nganong ang gipakita sa Ginoo sa diha ang Balang Espiritu ni kunsad kanila dila makalayo man. Samantalang kang Jesus sa diyang gibautismohan siya dito sa Jordan River, ano siya nakita? Salampati. Pero samantalang dito siya mga tinunan, nganong dila man, nasamag kalayo. Kalayo masamag dila. Pulong. Karon mangutan ako, doon na ba'y kalainan na? Gracias Lord. Thank you Lord. Thank you. Ha? Naay kalainan. Unsa pa? Na ba'y kalainan? Wala. Gracias, Ginoo. Kini may gwapo. Gracias, Ginoo. Thank you Lord. Walay kalainan. Ang tubag walay kalainan. Basta ang utor Balang Espiritu walay kalainan. Unsa pasabot walay kalainan? Dito kang Jesus Christ ang salampati. Dito sa mga tinunan kalayo nga dila. Maura ang nagbuhat ang Balang Espiritu. Walay kalainan. Kaso lang, nganong salampati dito kang Jesus Christ? O nganong kalayo nga dila sa mga tinunan ni Kristo? Kaya ang mga tinunan ni Kristo, nganong kalayo sa dila, mao man to'y magsangyaw sa kamaturan. Bisan pagpatyon sila, bubarog sila. Kalayo kay naaslay ka isog gikan sa Balang Espiritu, gikan sa Dios, gikan sa Tungod Hesus. Dila kay musulti sila sa tinuod.
Mauna, anong kalayo madila to, ang mga tinunan. Si Jesus salampati, kaya ang salampati amo. Maingon man si Jesus Christ ang kinabuhi. Gipakisama sa salampati, gipakisama sa karnero, gihalat. Kaniya to, dito sa lugar sa Ginoo, pag publika, o niya sa Old Testament, wala ka ika-afford ang imong ikuan para patio ng salampati, utok mo, para iana sa imong sala. Nag-refer mo na si Kristo, ang salampati, ang karnero, si Jesus Christ. Malumo, amo, mahigugmao, meek, gentle, mo na siya. Kupas gracias, Ginoo. Padayon, o pagbasa. O niya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo, nga nagtungtong diha sa matag, usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo. O take note, unsang bautismo sa Espiritu Santo, mao ang pagkapuno sa Espiritu. Silang tanan na puno, take note yun yung napuno ha, silang tanan na puno sa Espiritu Santo. O misultig nagkalain-laing pinulungan. Sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Nasabtan ninyo? Dari nga portions. Dayon, anhinta dari sa Buhat chapter 1, Buhat chapter 1, verse 4 to 8. Buhat chapter 1, verse 4 to 8. Buhat chapter 1, verse 4. Basahan ako sa 4 to 8. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Naapa si Jesus Christ, naguban pa kanila. No, kini nga time nga naguban si Jesus Christ kanila, gibanhaw na ni siya niya. Humana na siya gilansang ani. Humana siya gilansang ani. Gibanhaw na si Jesus Christ ani. Nasabtan ninyo? Gibanhaw na siya ani. Humana siya gilansang ani. Nagpakita na siya ani. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila, anyang mga tinunan. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Kaya gusto mas niyang mga tinunan na magsangyaw na sila. Magsangyaw na sila. Mutong gignan sila ni Jesus. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata, klaro kayo, take note. Hulata ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Klaro kayo, si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig. Kanang bunyag na to pinaagi na sa tubig. Sama na sa bunyag ni Juan. Apan kamo bunyagan pinaagi sa, klaro kayo, adunay kalainan sa bunyag sa tubig o adunay kalainan sa bunyag sa Espiritu Santo. Gibasa na to ganiha dito. Gibasa na to ganiha dito sa Buhat chapter 2 verse Buhat chapter 2 verse 1 to 4. Kasadang ni tugpang balang espiritu kanila dila kalayo nga sama sa dila ug dagway. Dayon napuno sila sa balaang espiritu. Sa to pa ang bunyag sa espiritu mao ang pagka puno sa balaang espiritu. Nasabtan ninyo? Ang bunyag sa balaang espiritu mao ang pagkapuno sa Espiritu Santo. Karon, padayon ta. Ningon siya dali. Yan na sila. Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig. No, kanang bunyag na to pinaagi sa tubig. Mao na ang sama sa bunyag ni Juan. Apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom downward paubos sa 6, sa pagkatigom na nila gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab niining panahon na ang gingharian sa Israel? Tanawa ragon. Tanawa ragon paminaw pagayo. Si Jesus Christ nagsulti o nagpasabot mahitungod sa bunyag sa balaang espiritu. Apan ang salabutan siyang mga tinunan sama nato karnal kayo, kalibutanon kayo. Kaya ang salabutan siyang mga tinunan mao ni concern. Sa pagkatigom na nila gipangutanan nila si Jesus, Ginoo,
Ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahon na ang gingharian sa Israel? Nasabtan ninyo, ang una sa mga tinunan ni Ginoong Hesus, ang sitwasyon sa Israel nga mapahiuli. Apan ang una ni Ginoong Hesus, walay kalabutan. Ang una ni Ginoong Hesus, mao ang iyang mga tinunan mapuno sa balaang espiritu. Nasabtan ninyo, mausap na kita. Padayon sa 7, si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay, tanawa. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akini. O dili kayo ni importante o gibukaton. Mingon si Jesus, mahitabo apan kun mo kunsad o nibalik na po siya siyang pinakatuyo. Kita mong gudusahin atong pangunan na karnal kayo, kalibutanon kayo, noon aning kalibutanon. Nung na po si Jesus, niya na sa diri. Apan kun niya na sa diri, dili kamo angay magpakisayod kung kanus akini mahitabo. Apan kung mukunsad, balik na po siya main topic na main purpose, importante kayo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, unsa daw? Makadawat kamo. Unsa ti may lang mukunsad kaninyo ang balang Espiritu Santo? Basa niya, kamo mismo. Gahom. Makadawat kamo gahom. Unsa gingon diri? Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom. O mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, o sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. Dako ang kabirits, kay dako ang imong responsibilidad, kay dako ang naa kanimo, mao ang balang Espiritu. Mao nang dako ang kabirit sa responsibilidad nga gihatag ni Kristo sa Judea, sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. Kay dako ang gahom sa balang Espiritu, ug dako ang buhaton sa balang Espiritu. Transformation sa kadaghang mga kinabuhi mabago balik sa Ginoo. Mao na ang tinuod nga pagkapuno sa balang Espiritu. Mao na ang tinuod nga bautismo sa balang Espiritu. Na ay gahom niya. Kung sino ito initabo sa 12 katinunan, sa diyan nakabaton sila gahom sa mga early Christian. Ang patay mabanhaw, ang bakol makalakaw, ang buta makikita sa diyan lang ampuan. Ang mga pandemon poses kaisa ra nila ampuan. Di kagwan ta muhawa na. Kita kapila pa na ito balik-balikan. Di ko gusto magpakaroon ninyo. Muna ang teaching sa uban nga kung mabautismuhan ka sa pastor, bautismuhan ka, nabautismuhan po ka sa balang Espiritu. Di ko, yun na. Pero nasabtan ninyo, kung sisulti rin, mapuno ka sa balang Espiritu, makabaton ka gahom, magsangyaw ka, epektibo kay kang gamiton sa Ginoo kay tungod ang naa kanimo si Kristo kang balang Espiritu. Mo'y tag-iya sa kinabuhi. Mo'y mubag ko sa kasing-kasing dako o kabirits. Kaya dako siya gahom. Siya tag-iya sa kanya. Mubag ko sa kasing-kasing sa tao. Sa laktong pag-istorya, gamiton kanya epektibo pagkayo sa daghang kinabuhi mabag ko. May tili. Sa diyan mag-ampul ka, mahitabo na. Na maayo ang masakit. Nasabtan ninyo? Kunya karon mo ito na, naabot na siya sa discussing mo ito. Akong di pamutana ako ang maestro. Sir, klaro kayong gingon diyaw, kung siya probe sa mabautisman sa balang Espiritu, mapuno, makadawat o gahom, daghang kinabuhi ang mabago. Amin mo ni siya na ayaw na siya dong. Kaya taas na kayo nag-ato pa ng gibatihon. Ang dili ko kumporme. Na ang among mga magtutudlo diya, pag di ko kumporme, mag-ampor yung Diyos Ginoo. Di mo mga ipasabot sa Ginoo sa kuha. Ang di na ko ng dawaton. Kung unsa lang, nga gitudlo nila, nga niuyon dali sa pagpasabot sa Ginoo, mao yun niya akong dawaton. Muna gingon, dawatan ninyo ang unod, ilabay ang bukog. Pero ngadtos mga baby, delikado kayo. Dawaton, patitanan, pati bukog, kanon. Muna delikado. Muna hindi ko magpawali na rin sa kinsa. Hindi po ko magpadala ninyo dito sa akong gatuan sa kinsa. Dili ko. Pilion din ako. Nasabtan ninyo? Kaya bisan ako, yung pastor, di ko gusto magpakaroon yun. Ang matanda mo ka na ako karoon, pastor, napunog na baka sa balang Espiritu. Nakita ninyo sa akong kinabuhi nga na ang evidence, ang proof nga napuno ko sa balang Espiritu, nga nag-ayo ko, maayo dahil ng mga masakito. Daw nagawali ko lalong manifestation nga naguban ang balang Espiritu, pero di ko mingon nga napuno na ko sa balang Espiritu. Klaro-klaro niya ako. Klaro-klaro na itong pagpangalaga sa Ginoo. Nasabtan ninyo?
Kunay ka matuoran. Mao na ang kanunay, mao nang gibutang nato na diha vision as crucified life in Christ. To live like Christ, as crucified life in Christ. Kaya diha lang nga magkinabuhi kasama kang Kristo, sama sa 12 katinunan, diha pa ka ma to be baptized of Holy Spirit as Christ and His disciple baptized of the Holy Spirit. Di-advance na nato doon. Kaya lang sa naipangutana? Nasabtan ninyo? Nasabtan ninyo ang kalainan? Nasabtan ninyo ang kalainan? Naipangutana? O sige. Mau niya, Lord of Jesus. Upang niyo, Lord. Pag mapuno ka sa Balang Espiritu, pag mabautismohan ka sa Balang Espiritu, maghimog mga milagro. O daghang kinabuhi nga mag-transform, mabago. Pero klaro lang nako, dili ikaw ang nagbuhat ana ha? Kaya mudako na yung ulo. Klaro-klaro na ito. Mudako imong garbo, mudako imong kasing-kasing. Dito na musulod ang Mateo 7, 21, 22, 23. Nasabtan ninyo? Mudako imong ulo, mudako imong kasing-kasing, mudako imong ego. Dito na musulod ang Mateo 7, 21, 22, 23. Dahil dito po na musulod ang 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 12. Dito po na musulod. Motong mingon na ginopahawa ka na kung mga makasal. Wala ako makaila kanino. Motong mingon ka nga, Lord, di ba sa imong ngalan naghingilin kami mga yawa, nag-ayo kami mga masakiton, nagminsahe kami sa imong mga pulong. Mateo 7, 21, 22, 23. Yan siya isulti ni Giniso sa 23. Wala ako kaila kaninyo mga makasasala. Pahawa kami. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, bahalag daghang taglapsis, apan klaro-klaro. Ang pulong sa Ginoo, klaro. Uban sa grasya sa Ginoo, ang atong panikamutan nga kinabuyan, o giwali nga, klaro po. Uban sa grasya sa Ginoo. O dili ingon nga taphaw, nga di nato masabtan. Na makaingon ka, okay na dahil kayo akong relasyon sa Ginoo, pero karnal paghapon kayo ko. No? Dili na mao. Ang ditudlo dari dili mao. Nasabtan ninyo? O bans gracias. Napay pamutana? O bans gracias, Ginoo. Sir, napay pamutana? Bans kanay walang kanay karakter sa katong ikon sa Kristo ba katong kalapati. Amen. So na ko masabtan sa karakter sa kalapati. Tama na yung gingon, sir. Nanay kalabutan po diha. Nanay kalabutan diha. Ang karakter sa salampati. Mabasa ninyo na diha. No? Ang sa tigin nyo dito, be wise like a serpent, but be humble like a dove. Di ba nanas Bible? Basta nasayop lang ko, i-remind ko. Lingon to si Jesus Christ dito nga, be wise like a serpent, but be humble like a dove. Mo ba ito yung gisulti? Klaro? Satisfied ka, sir? Salamat. Ha? Asa na gas pinabasa? Naana sa Bible. Naana siya. Kalimot lang ko unsa itong mga versikulo. Yun ang si Ginoong Isus nga, pag maabti ka mo sama sa bitin, apan pag malumo ka mo, sama sa salampati. Naana siya. Naana siya. Nakalimot lang ko kung sa itong versikulo. Lord God Jesus, thank you. Thank you sa pagpasabot. Ngayon mag-ampo ko magpasalamat ko kay kanina yung mga pangutangan. Tao na ko, di na ko lang makomodate. Kundi ko pahinumduman sa balaang Espiritu. Sa iya sa Ginoo, di ko na parang matuman. Mga Ginoo, ano magpasalamat ng Ginoo. Taas pa ang oras, mabalik na ta sa atong main topic. Na-satisfied na mo? Nga, kita karon wala pa gyud tayo nga nabautismo sa balaang Espiritu. Nasabtan ninyo? Ang nabautismo sa balaang Espiritu mo itong pagkapuno sa balaang Espiritu. O basahan. Basa. Basa sa Buhat chapter 1 verse 5. Basa abi. Buhat chapter 1 verse 5. Kasi gingon diha. Sundin ninyo ha. Buhat chapter 1 verse 5. Sundin ninyo. Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig. Maingon man kita nabunyagan pinaagi sa tubig. Apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon
bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa to pa doon ay kalainan. Doon na gyud kalainan ang bunyag sa tubig. O doon na gyud kalainan ang bunyag sa Espiritu. Tanawan niyo sa Mateo chapter 3, thank you Lord. Mateo chapter 3, verse 9. Tanawa ko. Mateo chapter 3, verse 11. Tanawan ninyo ang bunyag sa tubig sa Espiritu, ha? Matthew chapter 3, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you. Naana mo kaya kung basahon? Matthew chapter 3, verse 11. Ako, ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig. Aron, unsay purpose nga mabunyagan tag tubig. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og nibiya kamo sa inyong mga sala. Apan, mo na purpose sa bautismo sa tubig, ha? Apan, ang muanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo. O si Jesus Christ ang magbunyag kanato sa Espiritu Santo. Og sa kalayo. Klaro kayo nga dunay kalainan. Ang pagbautismo sa tubig mao na nga naghinulsol ka sa imong mga kasalanan. Mao bitaw na nga doon na tayo rebaptism diri. Kaya ang pagpasabot sa rebaptism sa inyong pagkinabuhi kaniadto as pagka-Kristohanon nga karnal. Karon sa inyong pagkinabuhi karon nga lalom na diya kang Kristo nga nibiya na gyud kamo pila ka porsyento sa inyong pagkinabuhi nga karnal. Mao nang dunay gitawag og rebaptism. Mao na siya. Mao na dunay gitawag sa tawag rebaptism. Adunay kalainan sa inyong pagkinabuhi kaniadto nga Kristohanon mo nga karnal ug karon nga Kristohanon mo nga nilalom na gid mo sa Ginoo. Mo na dunay gitawag og rebaptism. Basahon ako, ha. Matthew chapter 3 verse 11. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og nibiya kamo sa inyong mga sala. Mga diha. Nasabtan ninyo? Muna siya. Kami mga pastor, ako klaro niya ako, ay mingon mo, dito lagi pastor dili man. Kami mga pastor na amay ilahi nga lahi-lahi nga mga implementation. Sa ubang pastor, mayroon sila nga, okay na nabunyagan na mo kanya ito. Okay na siya, di na kinang rebaptism. Lahi ni, sa ako adili. Isarata nga teaching, isarata nga espiritu, isarata nga pagpalalong, kinanglan usarata, usab na bautismo. Katong kaniadto nga pagtulunan nga siyalo atong pagkinabuhing Kristohanon. I-rebaptize na to. Lahi-lahi mi, ako, parka ko musulto. Lahi-lahi mi mga pastor. Lahi-lahi. Kaya lahi-lahi po mi pagkinabuhi at tubangan sa Ginoo. Lahi-lahi po mi gilagmon sa pagkinabuhi at tubangan sa Ginoo. Munang lahi-lahi mi. Mao na ilang pagsabot, din. Mao na ilang. Mao po ni gipadayag sa Ginoo sa ako, nga lalong nga pagkinabuhi o lalong nga pagsabot sa pulong sa Ginoo. Then, maupo niya ako itudlo sa inyo. Maupo niya itong tumano. Nasabtan ninyo? Kubinsado ba mo? Nga lahit? Pang siya man ka? Oo. Sa akong pagsabot diya sa dalawang kasulatan. Amen. Sa panahon ni Ginoong Isus, sumangkay gibunyagan, na nakadawat siya sa balang espiritu dito sa suba sa Jordan. Unsay inyong nasabtan diya sa balang kasulatan. Unsay gihimo ni Ginoong Isus? Maghatag o pananaw sa tao nga nakambuta. Tungod kay nadawat niya ang otoridad gikan sa Dios ug ang gahom sa Dios isip anak sa Dios. Amen. Unsa pa? Nagbuhi siya sa patay nga upat na kaadlang namatay ug tulubong si Lazaro. Naghatag siya og kusog sa tao nga 38 na katuig nga nagligid dito sa
nahimutangan atong may tubig nga kung tawag sa anhin ang una maka tuslo dito maayos yung balatian. Nag-ayon siya sa nagkalain-lain sakit balatian sa tao. Kaya naman yan balang espiritu. Nagpakaon siya sa libuan ka mga tao. Dihay 5,000. Murag pista ni din sa Dajangas. Oh, 5,000. 5,000. Unya, wa kay labot ng bata o lalaki, mga bata o mga babay, nangabusog ang tanan, nakakaon silang tanan, nangabusog, may sobra pang bukag-bukag, busog-bukag. Ingon ana ang gahom ni Jesus. Tungod kay naa niya gauban ng balang espiritu. Karon kanato unsay tibailhan nga ang tao mapuno sa balang espiritu. Basa Galacia 5:21-22 ato ni ko na kay dili ko ni diyan ato pagtigom-tigom. Atong disiplo ni sa Dios ug kang Hesus nga anak sa Dios. Galacia 5:21-22. Okay. Hinahinayan ito ni pagsabot. Sige, ikaw ito. Galacia 5:22. Aba ng Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, Ato ni hinahinayan. pagkamaopsanon o pagkabinugnanon sa kaugalingon. Unsa? Hinahinayan ito yun eh. Pagsabot ba? Masabto na ito. Dili pinaspasay ha? Unsay gihatag? Unsa hinahinayan igsuon? Kalipay, kalinaw, Unsa? Kalipay? kalipay, Kalipay! kalinaw, Kalinaw! pailog, Pailog! kaluoy, Kaluoy! pagkamaminaton-anon, Pagkamaminaton-anon! pagkamapausanon, Pagkamapainusanon! pagkamapinugnanon, Pagkamapinugnanon sa kaugalingon! ining mga butanga wala may sumpak sa bisan unsang balaod. Papa. Putana. May storya ko, ako ang host na rin. Ako'y nagdala sa Sunday School. Sige, sige. Kanang giingon diha nga pagkamapinugnanon. Prangka, di ko gusto plastic. Ako host pastor pa rin. Nakapugong mo, di ba? Malit mo kasuko sa inyong batasan o sahay. Naay gingon diha nga pagkapuno sa balang espiritu. Gingon diha, bunga lang. Klaro-klaro niya ako. Makapugong mo sa inyong kaugalingon, sa inyong kasuko. Sama sa busi katinunan. Kalit mo na masuko, palas na ako. Di ko gusto nga magpakaroon ninyo. Nagtudlo ko, klaro-klaro. Pamatang ng tika, so, nagsugod na kagpalalong sa Ginoo. Labi na ako, na inyong host, nadugay ng namastor. Naay panahon nga, di ko kapugong sa kong kasuko. Di mo diya makapugong sa kasuko. Wala di mo diya nga mapuno sa balang espiritu, kundi di mo diya bunga. Klaro kayo na. Klaro-klaro niya ito ang pagpangalaga. So, ang atong teaching dire, klaro gikan ila sa Ginoo. Kaya mo na kasagaran nga sulti sa mga pastor, nga diin, kung ako pa silang magdebatihay pangitaas na kayo, matumingon ko, padayon si mga. O padayon ko sa kung sa pasabot si mga. Karon mga tanak ko niyo, kung tinuod bang napuno mas balang espiritu, sama ka na ko. Hindi ko gusto magpakaroon ninyo. Tinigampo na kung masakiton, sama ka nila. Nangaayo, wala. Ha? Klaro na itong ibasa kanya sa buhat. Nangandoy ko maayon nindo ka pamilya ha. Kaya nagsugod ni sila paglalom sa Ginoo, ang mga kasing-kasing ani. Para sa bulatan sa Ginoo. Gipuasahan ako ni. Naayo? Ha? Sila mismo makatupad. Sila mismo makatupad. Nasabtan ninyo? Klaro-klaro niya itong pagpangalaga sa Ginoo. Para mo lalong pagkita. Para mo lalong. Kaya naman masabtan na to, o makita na to ang insakto doon nga pagpasabot para ato na siyang basahan ninyo ha. Basahan ninyo ang salamat po, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Basahan niyo ang Filipos chapter 3, verse 12.
Akong basahon na, nagaingon dari, Lord of Jesus, uban mo. Kaya sa iyo, wala kang isang ingon dari. Wala ako magpasabot nga na, kabot ko na kini, o nahimpit na ako. Ingon si Pablo. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot, sa pagkabot nini. O, mao na kita usap. No, di ta mo kampante. Di ta mo kampante sa itong relasyon sa Ginoo. Nagpadayon ta sa pagpaningkamot o sa pagkabot nini. Kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Karon plano kayo ang kining nga words bitaw nga kung iya na ka ni Jesus Christ, nagpuyo na kanimo ang balang espiritu sa imong kasing-kasing sa labutan. Magpadayon ka sa paningkamot sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ngana na siya ka importante sa atong kinabuhi. Nga, kinanglan magpalalong kita sa Ginoo. Ngana na siya ka importante. Sabot na ko. Ang isa ka Christians, unbeliever pa. Unbeliever din yung ko sa una. Ang believer na, anong sa unbeliever pa man, hindi makapusong sa Ginoo. Anong murag gaan lang man ang pagpakinabuhi. Pero once na believer na kag follower na ka ni Christians, anong lutusod man kang anong daghan ng pagsulay. Ingani nagson, ang naglutos ninyo dili ang Ginoo. Ang yawa ang naglutos. Tanawon ko lang ato, sa Mateo, Mateo, katapusan sa Mateo. Mateo, katapusan sa Mateo. Mateo 24, ano to? Mateo 24, Mateo 24, nakalimot ko kung sa itong verse ako na lang isulti. Ang pangutanan ni Igsoon, Dunisa, anong sa karnal patatakan ni Anton? Anong sa karnal patatakan ni Anton ang pagkatao? Tawhay naman itong pagkinabuhi. Nganong karon nga Kristohan na ta? Mura pag ginalutos ta? Nga kung sa isulti sa Ginoo diri sa Bible, nakalimot na ko sa itong verse. Mingon si Ginisos nga to siyang 12 katinunan. Nga ang sa isulti ni Ginisos nga to siyang 12 katinunan bago siya gilansang, mingon siya nga paantuson ka mo sa kalibutan. Apan timanin ninyo, sa to isulti, gibuntog ko na ang kalibutan. Paantuson ka mo sa kalibutan. Apan timanin, gibuntog ko na ang kalibutan. Bago siya gilansang. Muna gusulti ni Jesus Christ. Ngano nga naman? Kung basahin ni Matthew chapter 7, verse 13 to 14, nag-aingon dito, sa inyong pagpanita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganhaan. Kaya ang lapad nga dalan, nga gisubay sa kadaghanan, padulong sa kalaglagan. Wala to'y restriction. Gisubay sa kadaghanan, lapad nga dalan, padulong sa kalaglagan. Wala to'y restriction. Pag kinabuhi lang ka matawhay sa imong gusto. Sa to pag kinabuhi ka sumala sa imong tawhanon nga kinaiya pamunaw na o kasing-kasing karnal. Nasabtan ninyo. Karon kung iya na ka ni Kristo, dali na ang imong decision making o ang imong mga pagkasing-kasing o sa labutan, mapunda, ang imong mga kinabuhi, dali mabase sa pulong sa Ginoo. Especially sa New Testament.
Nganong may kunyo focus mo basa sa New Testament? Kaya naa sa New Testament ang pagpamadlong ni Ginoong Hesus, ang transformation sa atong kasing-kasing sa atong salabutan. Naa diri. Nasabtan ninyo? Manang para sa kuha, i-advise na ko ninyo, okay ka po mabasa mo sa old, kaya para at least nasabtan ninyo ang tibok Bible. Apan diri mo focus sa New Testament. Kaya sa New Testament, focus ta sa transformation sa kasing-kasing, sa inyong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing. Kaya ang Bible na ngayon, mag-unsa man kung magkaroon ka kaalam kahibalo sama sa lamit ng mga kaalam pagpadayag sa mensahe. Ma-memorize mo tibok Bible, pero kung waka nag-apas sa rason na mamatay si Kristo sa krus, ang transformation sa imong kasing-kasing, sa imong salabutan, ang pagbiya sa imong daang pagkatao, dari na kanunay makaplagan sa New Testament. Dari. Kaya ang New Testament, mao na ang pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyang mensahe. Hangtod siyang pagkamatay. Hangtod siya yung pagkabanhaw. Hangtod karon sa kapanahonan nato, grasya o balaang Espiritu. Nasabtan ninyo? Sige, sige. Tanong ko, sir. Oh. Din sa Pilipos ba? Sa Pilipos, 10:12 no. Si Pablo man kayo na, di ba? Wala ako nagpasabot, nga nakabot ko na kini. Kung nahingpit na ako. Amen. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni kaya ako, iya naman ni Kristo Jesus. So tapos Pablo, puro naman siya sa balang Espiritu, di ba? Puro na siya sa tupa, bisag puro na tayo sa balang Espiritu. Pili kita kampante nga wala, okay na. Oh. Ang inanglan, kung siya, wala ako nagpasabot nga nakabot ka na kini sa tupa. Bisag puro na siya sa balang Espiritu, wala siya nagkumpiyansa. Wala po siya nagkampante. Kaya tungod ang balang Espiritu nga naa ni Pablo, og naa nimo, naa nako, mautoy maghatag og conviction sa imong kasing-kasing sa imong salabutan nga matag adlaw damor pag yung kang makigsuot sa Ginoo. Damor pag yung kang mulalong sa Ginoo sa unsang pamaagi. Mao ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ba ang pag-ampog pagkuasag, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nga damor pag yung kang matransform ang imong kasing-kasing, matransform ang imong salabutan nga ang kasing-kasing ni Kristo mahimo nga imong kasing-kasing ug ang salabutan ni Kristo sa atong Ginoo mahimo nga imong salabutan ug ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus mo ang pag-agat sa mga baby o sa mga karnal nga Kristohanon, balik kaniya, mao sa imong kasing-kasing. O mao sa akong kasing-kasing. O mao sa imong salabutan, nga wala na nakapokus sa mga butang ng kalibutana, kundi diha na sa kinabuhing walay katapusan. Sa pagdaog ug daghang kalag, balik sa tiilan sa Ginoo. Masabtan mo? Mao na siya. Ang kamatuoran. Napatay tayo. Mao bitaw ni nga sa ato ang Sunday School, kung ako ning isumpay ni, no? Nanaman taron sa Sunday School sa pumanata dito sa Sunday School nga gilansang kita uban kang Kristo dito sa krus. Kung namatay kita uban kang Kristo dito sa krus atong daang pagkatao. Naana kita sa pagka lubong. Sa mga si Jesus gilubong, maingon man kita ilubong usab. Si Ginoong Hesus mao atong manluluwas. Tama? Dosa siya usab ang pattern sa ato. Pattern sa ato ang pagkatao sa atong pagkinabuhi. Si Ginoong Hesus usab mo atong pattern sa atong kinabuhi. Sa mga si Kristo gilansang sa cross, mo nang gingon diya sa Galatians chapter 2 verse 20. Si Ginoong Hesus atong manluluwas, tama? Kaya siya ang atong manluluwas, siya pud ang ato ang pattern sa atong kinabuhi. Kaya sa 12 ka tinunan sa early Christian, si Kristo po ang pattern sa ilahang kinabuhi, ang sumbanan sa ilang kinabuhi. Maingon man sa itong kinabuhi. Sama sa Galatians 2:20, Galatians 5:24, maingon si Ginoong Hesus diya, kay gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Maingon si Pablo. Gitanaw niya ang iyang kinabuhi si Pablo o kinabuhi ni Jesus Christ na nagpakamatay si Kristo na mo'y nagbayad sa imo o sa akong sala dito sa cross. Kaya lang atong daang pagkatao mamatay usap uban kang Kristo dito sa cross. Kaya iyan itong gipasan ang atong sala. Siya nagbayad sa atong sala. Mutong yan gipakamatyan ang atong sala. Ang atong daang pagkatao ba, yan gipakamatyan dito sa cross. Muna ngayon sa Galatians chapter 2 verse 20. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi. Kinsa man dili na ako. Dili na ang akong daang pagkatao. Dili na ang daang pagkatao ni Pablo. Galatians 2:20.
No, meaning siya dali gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi. No, dili na ang daang pagkatao ni Pablo, dili na po ang imong daang pagkatao. Kay uban na to dito sa kamatayon ni Kristo sa cross. Gipakamatyan na to niya, gibayaran na to niya. Busa kinanglan mabutang na sa imong salabutan o sa imong kasing-kasing. Mayingon man mabutang ni sa akong salabutan sa akong kasing-kasing nga paningkamutan ako nga di na ko magkinabuhi sa akong daang pagkatao. Kay human na to dito, uban na to ni Kristo dito. Iyan itong gibayaran dito sa cross. Kaya namatay na si Kristo dito sa cross uban sa atong daang pagkatao, sa imong daang pagkatao, sa akong daang pagkatao. Uban na dito kang Kristo dito sa cross. Kung sa man ang pangutana karon unsa imong daang pagkatao, nga kinahanglan identify nimo tag sa tansan imong identify para imo na nang biyaan kay uban na dito sa kamatayon ni Kristo sa cross. Mao na siya. Paras ka na ko kaniadto akong daang pagkatao. Hilig kayo kong tan-aw sa laptop, sa TV, sa YouTube, mga salida, mga wrestling, mga Pacquiao, mga One Piece, mga Naruto, mga unsa pa na diyan nga salitang kalibutan ng ano. Apil na sa imong daang pagkatao, apil na pagkalansang dito kang Kristo sa cross. Tanan nga palabas, nga walay kalabutan nga gi-inspired sa balaang espiritu, gi-inspired na sa espiritu ang kalibutan. Iya na siya. Mo na maghatag sa imong salabutan o kadasig o sa imong kasing-kasing na mosamot kag pagka karnal kay ang espiritu ana iya ang kalibutan iya siyawa. Imong gi-enjoy na nga palabas ang nag-inspire na dili balaang espiritu ang kalibutan. Mo nang tingala ka dugay man kay akong proseso sa akong pag-mature. Dugay man kay akong proseso sa akong paglalong pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Nga ko kaniadto namutang ako gibasa na akong Bible. Di ba sa din gidawat na nako si Kristo, nahiusan ako kang Kristo, nakabato na ko sa batasan ni Kristo. Ngano ingani maghapon nga akong kinabuhi. Ngano ko kaniadto igsoon. Pamutanon din ako tan-awon din ako ang pulong sa Ginoo, tan-awon din ako akong kinabuhi. Ngano ingani man akong kinabuhi gapon, wa man gapoy hinay man kayang pagtabag-o. Ginoon gibiyaan na nako ang sugat, sigarilyo, tanan dia mabisyo, gibiyaan na nako. Pero ayaw mo pagkakontento dia. Kini ang atong bisyon. To be baptized, to live like Christ as crucified life in Christ, to be baptized of the Holy Spirit. Nasabtan niyo? Mauna ang ato ang aim. Kaya naman, kung may kapuslanan kung magsigit ang atos, balik-balik tayo sa simbahan niya, inikatubang na ito sa Ginoo, pag-abot sa time. Huwag nang rakas Ginoo, wala ko kailan pahawa ko ng mga kasasala. Di ba? Di na lang tamanin ba? Uslan man manimba ta, magpalalong ta sa itong relasyon sa Ginoo. Mugunit ta, di nilang kayo magpalalong. Intimasin nato sa itong Ginoo. Kaya nga naman, ayaw ibaylo ang kinabuhing malay katapusan for eternity. Mansyon ang gitagana sa Ginoo sa mga bulawan, kanimo kanako. Mansyon. Mubalik kas pagkabatanon, kini atong mga punot ng anaw, mubalik kas pagkabatanon, kini atong mga sakit, kining naasa itong mga lawas nga, mga sakit, mga dito perfect ng tanan, hingpit, mawala na. Kaya dito sa lugar sa Ginoo, kining sakit, bunga na siya sa kurap, sa sala, sa tao. Nasabtan niya. Muna, kung mga lagad punta sa Ginoo dali sa yuta, magtuo ka na pasagdan ka sa Ginoo sa imong panginahanglan. Ha? Dili, makakita yung paraan. Makakita yung paraan, di ka pasagdan sa Ginoo. No? Kung kita po nga, igsuon man ta ni Kristo, one body of Christ man ta, magtinabangay ko ta. O, magtinabangay ta. O, kung doon si mga isa ka igsuon, sa tuwa dahil, siswa, dutoy bukas, na nakakapit na rin. Magtinabangay ta. Kaya isod kayo na magwalit ta, sa gugma, sa pulong sa Ginoo, kaya kita kapalong matabang, isod kayo na, questionable na. Nasabtan ninyo, magtinabangay ko ta. As igsuon niya, lawas ni Kristo, managsuon niya ang Kristo, usara na Espiritu, usara ang atong Ginoo, usara yung gugma ka na ko. Ingana ka. Naipay pangutana? Wala na. Gracias Ginoo, na may nasabtan. Salamat sa oras na para mo proceed. Ang puta. Pagluta, ang puta. Lord Jesus Christ, uban ka na. Kaya sa iyo, wala ka na. Wala bisang ka na.
Pasaylo ako ng sa mga kapagkiyasa. Pasaylo ako ng Ginoo. Pasaylo ako sa mga kapagkiyasa. Lord, panigawin ka mo, mas malalong pa kami kami. I-purify ang mga kasingkasan sa labutan o kalawasan. Pinaagi siya ng mga pulo. Lord Jesus, salamat sa mga taas na pasyensya ka naman. Nga kanunay ng mga disiplina, ginakahinumduman ang among mga salabutan at mga kasingkasan. Bisan sa among mga kapakyasan. Lord, salamat nga ng gugma ang presya dito sa krus. Lord, kanunay ng utang sa mga kasingkasan sa labutan. Nga kananglan mo baton gayud kami o establish gayud kami relasyon kami ng matag-adlaw. Matagtag sa kanamo, kinanglan mo basa mi sa imong pulong. Kinanglan mamalandong mo sa imong pulong kaya ang imong pulong mo ipagkaon sa mong kasingkasan, mo ipagkaon sa mong salabutan, o kaayuhan mo sa mong kalawasan, mo ipagtanggal sa mong daang pagkatao. Nga namong kasingkasan sa labutan, puyan sa imong balang pulong, o puyan mo sa imong balang espiritu, naadya ang transformation. Ang imong pulong mo mabago ka nga mo ba sa balang espiritu. Kung kinanglan kayo as crucified life in Christ, mubasa kami sa imong mga pulong o mamalandong kami niini. Kung unsay angay niini ipasabot nga angay usbon sa mong kasingkasin ug sa labutan para matransform kami. Kaya nga napaka-importante ang pagkaon sa lawas mao ang taga-adlaw nga mong gikaon sama sa bugas sudan apan ang pagkaon sa espiritu sa kasingkasin ang pagkaon sa kalag sa pagkaon sa kasingkasin sa labutan o sa lawas mao ang imong tulong din para mabago kami, para makorek kami sa imong pulong, Lord Jesus Christ, Lord. Kaya ningon ikaw sa 2 Timoteo 3:15, daway, ang imong pulong mapuslangan para pagtudlo sa kamaturan, pagbadlong, pagsaway, o pagmatuto, o kung saan pagkinabay matarong at ubangan sa Diyos. Lord, thank you, thank you.